Kristo, tayong lahat ay kanyang itinuturing na mga kapatid. Amen? Kapatid po, mga kapatid ng ating Panginoong Kristo, hindi po tawag po nito, maging kapatid niya tayo. Amen? Sa kanyang amang nasa langit. Amen? Naparito ba kayo para makinig? Sino naparito para makinig ng salita ng Diyos? Yan, sabihin mo sa katabi mo, sister, ako yung kapatid ni Jesus na nawawala. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Amen? Sige po, bigyan niyo po ang papuri para sa ating Panginoong Jesus. Naansabi po dyan sa unang sulat po, mga kapatid, sa unang sulat ni San Juan, kabanata po ay kabanata 4, talata po ay 15. Sabi po dyan, ang nagpapahayag na si Jesu Kristo ay anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili din sa Kanya. Amen? Tayong lahat ay nagiging anak ng Diyos. Sino po dito mga anak ng Diyos? Kapag tayo anak ng Diyos, mayaman yung ating tatay. Amen? Siguro kung tayo isisilang ulit at pamimiliin ng magiging tatay, sino kaya pipiliin nyo? Alam naman siguro, baka pipiliin mo kung sino yung pinakamayaman sa Pilipinas. Para maging ama, maging magulang, para hindi ka na maghirap tulad ng hirap na nararanasan natin. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesus dito may ipinapakilala po sa atin na kung saan dapat po na kilanli nating magiging ama po natin. At kapag ang Diyos ang siya nagiging ama po natin, alam po natin kung gaano kayaman. Kaya sabi kanina ni sister, sa kanyang patutuo, siksikliglig na pagpapala. Amen? Hindi inaasahan. Pero alam natin, mayroong Diyos talaga nagkakaloob ng anumang ating pangangailangan. Alam niya yung ating pangangailangan at walang ibang nakakaalam ng tunay nating pangangailangan maliban sa ating amang nasa langit. Sabi, bago pa naman natin hingin ang mga bagay na yan, alam na yan at naihanda na yan para sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po sa aklat ng Kolosas, kabanata po ay 1, sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, kabanata po ay 1 at talata po. Ang talata po ay 17. Ito po ang sinasabi po sa aklat ng Kolosas, kabanata po ay 1 talata 17. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung nakaraan, sinabi po ni Father, ang sabi niya, ang ating identity po, kung sino yung tatay mo, yun ang pagkakakilanlan sa iyo. Amen? Kaya dito po, ang buong kalikasan ng Diyos ay masusumpungan, ang sabi po dyan sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang una sa lahat. Amen? Na kung saan ay nakasalalay sa Kanya ang kaayusan ng lahat ng bagay. Ang bawat nananalig sa ating Panginoong Jesucristo ay nagiging anak ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 1, talata 12, sinasabi po diyan na ang sinumang nanalig sa ating Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Kanina, habang inaawit yung ang mga isda ay lumalangoy. Di ba? Sabi ko, iba't ibang size ng isda ang lumalangoy. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Ang saya lang kapag ang mga anak ng Diyos nagsasama-sama, di po ba? Ay palakpakan po natin ang ating Panginoon.
na ang sabi po diyan, natatanaw po bilang mga anak ng Diyos, ang una po sa lahat, ang pinakapanganay natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. At siya po ang panganay na kung saan nakasalalay sa Kanya ang kaayusan ng lahat ng bagay. Kung ang ating Jesucristo nakasalalay sa Kanya ang kaayusan ng lahat ng bagay, at kung tayo ay Kanyang mga kapatid, di ibig sabihin yan, kasama tayo sa tagapag-ayos tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaisa niya tayo sa tagapag-ayos tulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin ng kanyang Ama. Amen? Na ang sabi po sa ating binasa po, ang tunay na kapatid ng Panginoong Hesus ay ang nakikinig at tumutupad ng kalooban ng kanyang Amang nasa langit. Kaya kung tinutupad natin yan, nakikipag-isa tayo sa ating Panginoong Kristo, kabilang tayo, amen, sa kinikilalang anak ng Diyos. Ang sabi po diyan sa ating binasa, siya ang unang nabuhay muli upang siya ang magiging dakila, unang dakila sa lahat. Na ang sino man, sabi ni San Pablo, sa sulat niya sa unang Korinto, kabanata po ay 15, at talata po ay 21. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sinasabi po diyan ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 15 at talata po ay 21. Sabi ni San Pablo, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang ugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang ugnayan kay Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kung paano muling binuhay ang ating Panginoong Hesus, tayong lahat din po. Amen? Kakamtan din natin yan, yung pagkabuhay na yan na naranasan, ipinagkaloob po ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meron na ba kayong buhay na walang hanggan? Sino pong naniniwala na mayroon na siyang buhay na walang hanggan? Sino po nakakatiyak na may buhay na siyang walang hanggan? Taas ang kamay. Ha? Ang sabi sa unang sulat ni San Juan, ang buhay na walang hanggan ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Ipinagkaloob na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya sinasabi dito ni San Pablo, ang sino mang may ugnayan kay Kristo. Amen. Amen. Kung paanong unang muling binuhay ang ating Jesucristo, lahat ng may ugnayan sa ating Jesucristo ay bubuhayin din tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, mapalad ka. Mapalad ka. Hindi ka na mamamatay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Di ba, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino mang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi na mamamatay. Amen? Hindi na mamamatay. Ibig sabihin, tinitiyak na sa iyo ng Panginoong Jesucristo na may buhay ka na walang hanggan. Amen? Na tayong nanalig sa ating Jesucristo, ang sabi niya, sino mang nabubuhay, sabi niya, nananalig sa akin, hindi na mamamatay. Ibig sabihin, hawak mo na ang buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang ating Jesucristo na wag lang natin iyan hayaan mawala sa atin. Amen? Lahat ng bagay na mayroon tayo kapag hindi natin iningatan, mawawala iyan sa atin. Amen? Ayan ang nais ng Panginoong Hesus, wag po natin iyan hayaan mawala po sa atin. Ang sabi nga po dyan ay, ang lahat ng kalikasan ng Diyos ay nasa anak. Amen? Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang.
Wala na ang lumang pagkatao, siya ay bago na. Na kinakailangan yung kalikasan, mayroon ang Diyos na nakikita sa ating Panginoong Jesucristo, maari yung kabanalan, mayroon ang Diyos na nakikita sa ating Panginoong Jesucristo, dapat makita din yan sa atin sa pamamagitan ng ginagawa natin araw-araw. Amen? Sa pamamagitan ng nagiging pamumuhay po natin, araw-araw, na ang sabi po dyan sa sulat niya sa aklat po ng Roma, ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanata po ay 8, at talata po ay 29. Sapagkat sa mula-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, maging panganay natin siya. Ang sabi po, alam na ng Diyos kung sino po ang nasa Kanya. Amen? At ito'y itinalaga na ng Diyos na maging katulad ng Kanyang anak. Maging katulad, kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung paano ang ating Panginoong Hesus sumusunod sa kalooban po ng Diyos, ito rin po ang natutunan gawin ng bawat nananalig sa ating Panginoong Hesukristo na kinikilala at itinuturing mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo, ang sabi po rito, at yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Kung tayo nakikipagtiis kasama Niya, tayo din po ay dadakilain kasama ng ating Panginoong Kristo. Alam natin ang Panginoong Hesus yung naparito sa daigdig po na ito. Nakita natin yung kanyang mga tiisin, alang-alang sa hangarin niyang masunod ang kalooban ng kanyang Ama. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoong Kristo, sabi po ni San Pedro sa kanyang sulat, lahat ng nakipag-isa kay Kristo, hinirang ng ating Panginoong Kristo, sabihin natin, hinirang na magiging anak ng Diyos tulad ng ating Panginoong Kristo, ay iniwanan ng Panginoong Hesus ng halimbawang dapat tularan. At ano yung halimbawang dapat tularan? Amen? Ang sabi po, kung paano nagtiis si Kristo para sa atin, di po ba, tayo din ay merong halimbawang dapat tularan. Amen? At ano po yun? Kung nagtiis si Kristo para sa atin, dapat din tayo magtiis para din po sa ating mga kapatid, tulad ng kung saan pagtitiis ni Kristo para lang magawa at maibigay sa atin kung ang makakabuti sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At masarap ba maging anak ng Diyos? Masarap ba yung salitang magiging anak ka ng Diyos, tapos ito ang magiging karanasan mo, marami kang tiisin? O tumahimik kayo. Mukhang nawala yung sarap, ano? Di po ba? Pero alam naman natin, ang mga tiisin mayroon sa daigdig po na to, pansamantala po iyan. Panandalian lang po ang lahat pong iyan, di po ba? Na kung sabi po dyan ay, kung tayo makikipagtiis tulad sa kagaya ng ating Panginoong Kristo, dadakilain din tayo pagdating ng takdang panahon. Kaya para kay San Pablo, ang sabi ni San Pablo, gasino lang naman itong mga tiisin na aking nararanasan, ikumpara sa kaluwalhatian, amen, na naghihintay sa akin na pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Eh, ang problema dyan, nagtitiis ka na nga dito, tapos pagdating ng panahon, doon ka pa mapupunta sa walang hanggang tiisin. Di po ba? Totoo po yan. Di ba? Iyamang tinawag na tayo ng Diyos para pong ilagay tayo sa isang kalalagayan na kung saan tinitiyak ng Diyos ang ating magandang patutunguhan, ba't hindi pa natin pagbutihan? Amen? Na kung paano ang Panginoong Hesus nagtagumpay nung oras na yan, nung naririto sa daigdig na to, na pagtagumpayan niya, makapighatian po na yan, kasama ng ating Panginoong Kristo, mapagtatagumpayan din natin iyan. Amen? Tulad ng sinabi ni San Pablo, ang lahat na ito ay magagawa ko sa tulong at lakas na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Mahirap kaya bumuhay ng isang barangay na nag-iisa ka. Amen? Di po ba?
Hindi po biro po yun, pero kita nyo po yun, di ba? Sa siyam niya na anak, siyang bumubuhay sa siyam na anak. Pero ano ang kanyang pinangahawakan? May Diyos na hindi siya pababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Sarap pakinggan, no? Isang barangay. Di po ba? Ang binubuhay niya para sa kanya isang barangay. Dito to naman po, di po ba? Ganon karami kasi siyam na anak. Tapos ngayon may mga apo pa. O 30 na apo. Isang barangay nga talaga. Hindi po ba? Pero kita nyo yung saya. Amen? Kita nyo yung sigla sa kanya na kung saan, mga kapatid, lahat na yun na pagsubok na yun sa loob ng 26 years. 26 na. Di po ba? 2000. Diba, binubuhay ang anak mag-isa. Pero kita nyo po mga kapatid, makikita nyo ba kay sister may problema? Hindi mo siya matatanawan ng problema. Amen? Kasi alam niya may Diyos na masasandalan. Dahil alam niya bilang anak ng Diyos, mayaman ang kanyang amang nasa langit. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nagiging anak tayo ng Diyos dahil po sa ang sabi po, sumasa atin ang banal na Espiritu. Ang sabi po, dito sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, kabanata po ay 8 talata 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay ang Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatan tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Na tayo'y mga anak ng Diyos. Alam mo yan, nararamdaman mo yung pagiging anak mo ng Diyos dahil alam mo kung anong Espiritu ang nananahan sa iyo. Amen? Alam po na ang sabi diyan sa talata po ay 9, ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Isa ang pangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, kapag ako naroroon na sa Ama, ang Espiritu ay susuguin niya ang patnubay at walang iba kundi ang banal na Espiritu ay susuguin ng Ama sa pangalan ko. At kung ang Espiritong ito ang siyang sumasa atin, kung paano ang ating Panginoong Jesucristo nagkakaroon noon ng pagnanasang masunod ang kalooban po ng Diyos, na sa gitna ng hirap na kanyang nararanasan, isa lang ang sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo, na kapag sinabi natin, hindi ang kalooban natin, kundi ang kalooban po ng Diyos, ibig sabihin lang yan, na mamayani sa atin ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pagnanasa na sa bawat sandali magawa natin ang nais ng Diyos. Amen? Ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung wala sa atin ang Espiritu na ito na nagbibigay sa ating Panginoong Kristo ng tagumpay, ang sabi po, hindi tayo kay Kristo, hindi niya tayo kapatid. Amen? At ang palatandaan na kapatid ka ni Kristo, sumasa atin ang Espiritong sumasa Kanya. Amen? Nung siya'y nabubuhay sa daigdig pong ito. Amen? Taglay ba natin iyan? Amen. Lakasan yung loob nyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi hindi naman espiritu ng kaduwagan, di po ba, ang binigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng pagiging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, alam po natin, hindi po kabiguan, kundi katagumpayan ang inilalaan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang buhay at makapangyarihan Diyos. Ang alok na ni Satanas ay mga bagay. Amen? Mga bagay sa daigdig po na ito.
Ang alok naman ng Espiritu ay salita ng Diyos. Amen. Kaya, nung tinutokso ang Panginoong Jesus, ang sabi ni Satanas, nakikita mo ba yung mga kayamanang iyan? Lahat ng magagandang iyan, nakikita mo ba iyan? May nakikita pa kayong maganda? Gwapo yun. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Muntik ako maisahan ni sister Ayan. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, sabi sa taas, lahat ng kayamanan ng mundo, ibibigay ko sa iyo. Amen? Pero yung banal na Espiritu, sinasabi sa ating Panginoong Jesucristo, nasusulat. Ibig sabihin nasusulat, dinadala ng Espiritu ang salita ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na kung saan, ito po yung nais ng banal na Espiritu, sundin po natin, ito po yung unahin natin sa buhay po natin. Pakahalagahan po natin sa buhay natin. At tulad nga po sabi, kung ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin, tiyak na kung saan masusunod natin ang kanyang kalooban. Amen? At kapag nasunod natin iyan, sinasabi po, idaragdag niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. At yan ang sinasabi ni Pablo na ang tulong ng Diyos sa gitna ng kanyang makahirapan, pag-uusig na nararanasan, ang sabi ni San Pablo, ang tulong ng Diyos sapat sa aking pangangailangan. Kung kailan ako mahina, pinalalakas ako ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo kasi dumadaloy ang pagpapalang iyan kapag inuuna natin ang kalooban ng ating Diyos. Hindi po hahayaan ng banal na Espiritu na magiging talunan ang bawat isa po sa atin. Ang tanging pangunahin para sa ating Panginoong Kristo, ang layunin ng Diyos sa buhay niya nung siya'y naparito, ang layunin talaga ay makapagligtas ang ating Panginoong Jesus. Amen? Makapagligtas dahil naparito siya para magligtas. Amen? Minsan ang Panginoong Jesus ay iniwan ng kanyang mga alagad at ang mga alagad ay naghanap bumili sa bayan ng kanilang pagkain. Naiwan ang ating Panginoong Jesucristo at nung naiwan ng Panginoong Jesus, may kausap siyang babae doon sa balon na umiigib sa balon. Ito po yung Samaritana. Kausap siya ng Panginoong Jesus na nung sandali na yan ay inaabot ng Panginoong Jesus yung babae pong ito sa kanyang kalalagayan para makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo at makanta niya ang tunay na kaligtasan. Amen? Dahil ang kaligtasan, ang sabi ng Panginoong Jesus, wala sa kanilang mga Samaritana, kundi ang kaligtasan ay nagmumula sa Israel. Amen. At walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya habang ang babae nakikinig sa Panginoong Jesus, ang sabi niya, wari ko, amen, oras na yan, propeta kayo. Pero habang nakikinig ang babae sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, wari ko kayo na ang Mesiyas. Amen. At sinabi ng Panginoong Jesus, nung oras na yan, yung tinutukoy mo ay ako nga. Amen? Yung magiging tagapagligtas ninyo ay ako nga. At nung ibalita ito ng babae sa kanilang kababayan, at ang Panginoong Jesus ay nanatili sa lugar na yun ng mga Samaritano at nangaral ang Panginoong Jesus, isa lang ang nasabi ng mga Samaritanong nakinig sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi nila, hindi na kami ngayon nananalig kami, hindi sa sinabi ng babae, kundi sa narinig namin kay Kristo, siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na nung dumating ang ating mga alagad ng Panginoong Jesus, tinanong nila ang Panginoong Jesucristo, inaalok nilang kumain, pero ang sabi ng Panginoong Jesus, kumain na ako. Amen? Kumain na ako. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang pagkain ko ay ang tupdin, ang kalooban na nagsugo sa akin. Amen? Para sa ating Panginoong Jesucristo, kung mahalaga sa atin ang pagkain sa Panginoong Jesus, ang unang mahalaga sa Kanya ay ang gawin, ang ipinagagawa ng Kanyang Ama. Amen. At ito ang nais po bilang mga anak ng Diyos, kapatid ng ating Panginoong Kristo, kinakasihan ng Espiritu po ng Diyos. Ang sabi po, kung may nahuhulog sa pagkakasala, may naliligaw ng landas, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang umabot sa kanila, ang humango sa kanila. Amen?
At habang ang sabi po dyan, habang may panahon pa, magpaalalahanan kayo nang sa ganon, walang sino man sa inyo ay alipin ng kasalanan o alipinin ng kasamaan. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Sabi ni Santiago, ang sino man nagpapanumbalik sa isang tao buhat sa kanyang maling pamumuhay, ay nagpapanumbalik sa Diyos, nagliligtas ng kaluluwa nito. Amen. Si Kristo ang tagapagligtas. Amen. Pero kapag ang tao na iyan na masama, nadala natin kay Kristo, kakamtan niya ang kaligtasan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Marami tayong kinaaabalahan sa daigdig na ito. Amen. Marami tayong pinagkakaabalahan. Subalit ang tanong mga kapatid, lahat ng pinagkakaabalahan natin minsan na nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan ay makabuluhan kaya sa paningin ng Diyos. Amen. Para sa Panginoong Hesus, isa lang ang makabuluhan, ang magawa niya ang kalooban ng Diyos. Amen. Yun ang makabuluhan sa ating Jesucristo. Marami sa daigdig na to na pinagkakaabalahan natin, nagbibigay sa atin ng aliw, kasiyahan sa buhay po natin. Pero ang isang dapat natin matanaw, may kabuluhan ba ang ginagawa natin sa paningin ng Diyos? Amen. Ang Diyos ay may layunin po sa atin na dapat natin bilang mga anak ng Diyos, tinawag niya sa gawain po ito, dapat natin isaalang-alang. Amen. Ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Dapat pinahahalagahan natin iyan. Hindi natin iyan isinasantabi. Bagkus mga kapatid ay dapat po yan ay siyang natin binibigyan ng panahon sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Na anumang layunin sa atin ng Diyos, bilang kanyang mga anak, isa lang naman ang nais niya. Ang sabi niya, sundin natin ang kalooban niya. Amen? Na dapat natin, ang lakas meron tayo, magamit dyan para masunod. Ang anumang mga talento meron tayo, ay dapat natin panahon ay magamit natin para maganap po yung nais ng Diyos na gawin po ayon sa kanyang kalooban. Amen? Tiyakin natin na nanatili tayo sa layunin ng Diyos sa buhay po natin. At kung nananatili tayo sa layunin ng Diyos sa buhay natin, dapat araw-araw nakikita natin iyan para nagagawa natin sa buhay natin. Marami po sa daigdig po na to ng mga bagay na maaring maglihis sa atin sa panawagan ng Diyos. Maaring maglihis sa atin sa landas na nais ng Diyos tahakin natin bilang kanyang mga anak. Maraming mga bagay yun na pwede maglihis po sa atin. Subalit mga kapatid sa ating Jesucristo, ang sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat dito po sa unang Korinto, kabanata po ay 15 at talata po ay 10, ito ang kanyang sinasabi. Ang sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y nagiging apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Amen? Lahat tayo may pagkukulang, may pagkakasala. Pero wag natin isipin sa buhay natin na dahil sa ating mga pagkukulang, pagkakasala, ay wala na tayong magagawang mabuti. Amen? Na hanggang doon na lang. Dito kahit si San Pablo, ang sabi ni San Pablo, ang sabi niya, dahil, ang sabi diyan, sa kagandahang loob ng Diyos, naging apostol siya. Amen? Hindi po yan dahil siya'y mabuting tao, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? Na kahit may pagkukulang, may pagkakasala si Pablo, niloob pa rin po ng Diyos na si Pablo ay hirangin lingkod ng Diyos. At nung siya'y hirangin ng Diyos, alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos, ang sabi ni Pablo, hindi niya hinayaan na mawalan ng kabuluhan ang layunin ng Diyos sa pagkatawag sa kanya. Amen? Sinikap ni Pablo
na magampanan niya. Sabi ni Pablo, nagagampanan niya ito hindi dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil sa tulong ng Diyos na tumawag sa kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Amen. Maganda ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus, ang nakikinig at tumutupad ang siya kong kapatid. Amen. Anong natandaan nyo kanina sa homily? Father, iba yung may narinig kaysa nakikinig. Amen. Iba yung nakatingin kaysa may nakikita. Amen. Kaya nawa mabuksan lagi ang ating paningin bilang mga anak ng Diyos kung ano yung nais ng Diyos ipagawa sa atin. Nawa maunawaan natin at marinig sa buhay natin ang salita ng Diyos lagi. Amen. Marinig. Amen. Hindi lang mapakinggan. Amen. Kundi marinig mismo natin. Maunawaan natin ang nais iparating ng Diyos dahil ito ang sabi ng Panginoon Jesus, ang nakikinig at tumutupad. Kasi hindi mo matupad iyan kapag hindi mo iyan naunawaan. Amen. Kapag hindi inunawa, pakinggan. Sabi ni Father, may ka na rin, di ba? Pero hindi mo napakinggan. Amen. Dahil hindi mo naunawaan kung ano yun na ipinaparating sa atin. Amen. Kayo ba'y mga anak ng Diyos? Lahat ng anak ng Diyos pwede nang tumayo. Ibubuhos niya ng pagpapala para sa inyong lahat. Hingin natin ang kalakasan na nais po na kung saan kailangan natin para bilang mga anak ng Diyos may sa katuparan natin ang kanyang kalooban. At alam po natin, walang anak ng Diyos na naglingkod, sumunod sa kanyang kalooban na kanyang pinababayaan. Yugo natin ang ating ulo. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po yung dalawang kamay. Yeah.
araw-araw ay sikapin natin na ang ating buhay ay mailagay natin sa tiyak na hindi tayo mapapahamak. At ang tanging lugar na tayo tiyak na ligtas ay walang iba kundi ang kalinga lamang ng Diyos. Na ayon sa kanyang pangako, lulukuban kanya ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya, natitiyak natin na tayo ay ligtas. Sabihin po natin, Ama naming nasa langit, Ama namin nasa langit, lumalapit ako sa iyo lumalapit at ako buong sa pusong nagpapakumbaba buong pusong nagpapakita at inaamin at inaamin na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. sa gawa. Humihingi po ako Humihingi ng po kapatawaran ng kapatawaran sa lahat kong nagawang kasalanan. ng kasalanan. Mahabag po kayo sa akin. Bago kayo Patawarin niyo po ako patawarin sa ngalan sa ng bugtong mong anak na si Hesu Kristo. Pinagsisisihan ko ang lahat kong nagawang pagkakasala at inihiling ko sa kanyang banal na dugo. Ako ay hugasan, pakalinisin sa lahat kong taglay na kasalanan. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap ko si Hesu Kristo, ang buktong mong anak, na aking Panginoon, tagapagligtas, hari ng aking buhay. Panginoong Jesus, manahan po kayo sa puso ko, maghari kayo sa buhay ko, at tulad ng iyong pangako, huwag niyo akong iiwan, huwag niyo akong pababayaan. Samahan niyo po ako at patuloy na tulungan magawa ko ang kalooban ng iyong amang nasa langit na siya naming Ama. Panginoong Jesus, kasihan mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang ako ay magiging karapat-dapat na iyong magiging anak. Taas natin ang lahat ng ating kahilingan sa Panginoon at panandalian tayong manahimik. Ibulong nyo sa Kanyang ibig nyo ngayon. Hingin nyo po sa Kanya. Panginoong Jesus, narito po ang bawat isa na patuloy nagmimiting makasunod sa iyong kalooban. Dalangin ko po ano man ang kanilang pangangailangan, ipagkaloob mo sa kanila. Ano mang kahilingang kanilang itinataas ngayon, ipagkaloob mo po sa kanila. Patuloy amang dalangin namin ang biyaya na magandang kalusugan, kalakasan, habang sila naririto, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang pangako mong pagsasama ay patuloy mo pong iparanas sa kanila. Ang kamay mo, Diyos, ang langin naming hinihiling, maging kamay ilaan mo sa amin at manatiling may hawak ng aming buhay. Salamat, Ama, at amin na pong pinasasalamatan na makahilingan namin ngayon ay yun ang ipinagkaloob sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating Panginoong Jesus. Ibinigay niya si Jesus.
po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan iyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasangalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit nababuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natatiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa na kung sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatabuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak, Espiritu Santo. Amen.